Manatili po tayong nakatayo in the pursuit of our celebration of our anniversary. Medyo tinamaan po talaga tayo ng mga ano. Anyway, without that celebration, wala tayong bonggam-bongga. Alright. Together, ready? Go! Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan, ninyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan. Pasalamatan nyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian. Ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Sabi nga natin malakas, salamat Yahweh. Salamat Jesus. Salamat Espiritu Santo sa pagliligtas sa akin. Sa pagdidisciple sa akin. Amen. God bless you. God bless you. Please be seated. Ang bawat pagtitipong ganito, ang magiging sentro po nito, pagpupuri sa Diyos dahil, we give a special value to God. Tama po ba yan? Parang wala akong kausap. Nasaan na ba? Nasa Jollibee ba kayo? We give value to God for what He's been doing in our lives. Sentro kasi sa mga disciples ang pagbabalik ng papuri sa Diyos. Saan? Sa Kanyang mga gawa. So tinatanong po ng bawat isa ngayon, ano ba ang gawa ng Diyos sa akin? Ano ba ang gawa ng Diyos sa pamilya ko? Dapat po ang number one na sagot dyan ay naging bahagi ako ng Kanyang tipanan. Amen? Ang tawag po rito ay Grace Covenant. Tayo na hindi karapat-dapat, dahil sa lapastangan tayo, wala tayong kwenta, sa maraming mga bagay, puro tayo makasarili, and yet God gave us that value. And so we value back this God that has saved us. Amen? Paano ba napasok ang discipleship dito sa awit 30? Kasi po, pag binanggit yung pangalan ni Yahweh, alam niyo po ba yung sabihin ng Yahweh? Purihin si Yahweh. Hindi ho pwedeng basta-basta sambitin yan. Kasi po, ito yung pangalang binigay ng Diyos. Actually po sa Hebrew, wala pong consonant, wala pong vowels. Puro consonant lang po siya. Kaya po, ang pronunciation niyan, hindi na masyado nating alam except for some scholars now. And they call it Yahweh. Others can pronounce it Jehovah also. The same consonants. Jehovah. Jehovah's worshipers. Amen? Amen? Ang ibig sabihin lang po na kasi ng Jehovah at Yahweh na binigay niyang pangalan sa atin ay Panginoon. It means Lord. Ibig sabihin nun, bossing. Meron siyang mga palatuntunan. Meron siyang kaisipan at i-implement niya pala yan. What a way to introduce oneself. Siya nga pala, si Pastor Joy, meron akong gustong gawin. Ganun po ang introduction niya. I have a will and I will implement it. That's what Yahweh means. At tumatawag po siya ng mga tao para mag-display ng kanyang lordship. Meron po bang ditong papayag o pumayag agad na magsasabi, nagpasakop ako kay Yahweh? Amen? Doon sa Panginoon tinipon niya kami at nagpatipon naman ako. Nagpadala siya ng propeta ng mga lingkod niya at nakinig naman kami. Hindi lang kami nakinig, yung pinadala ng Panginoon Diyos, kasi nung araw po pinapatay yung mga propeta, kinikriticize, binabato hanggang sa mamatay. Pag may pinadala po ang Panginoon sa inyo, take it as from the Lord, not from MCC, not from me. And you got to believe me,
yung kaisipan niya na sinulat sa Biblia, ituturo yon because He wanted that you gather for implementation. Amen? Honor your cell leader. Honor the prophets, the teachers, the pastors around you. Kasi po, they reveal the mind of Yahweh. Lupit ho nun. No? Ganun pala yun. Ito yung magkikita kami ng pamilya ko, bubuksan namin ng Biblia, mananalangin kami, it reveals the mind of the Lord. Mahalaga po ba yun? Oo po, lapastangan po kasi ang lahat ng tao. Ang tawag po sa atin ay backslidden from Eden. So nagtatawag po ang Diyos, balik na, sige na. Hanapin niyo yung mga lumang lansangan. Tapos binanggit po niya rin, pasalamatan niyo ang banal niyang pangalan. Hindi lang binigay yung pangalan niya na ibig sabihin ng Panginoon, bas pinagbili mabuti. Banal kayo ay banal ito Banal yung pangalan ko kasi banal ako. Ibig sabihin po nito, yung buhay po natin, i-align natin sa Kanya sa kabanalan din. Ang problema po sa Pilipinas, hindi natin alam ang ibig sabihin po ng kabanalan. No? And so nagsisimba rito, pero pag may patay, totoong it din Ano ba yan? Hindi po, basta naglalamay lang po kami. Oo, pero nagpatalo ka ng 10,000 Pero hindi lang po yung pera pinatalo niya po yung oras niya. Paano, pastor, pag may patay? Gusto ho namin may tao sana para hindi kami malungkot na pamilya. Sana para ho maraming tao at nagtatagal po sila. Siya nga pala, kaya ako nilagay itong picture na to. Kasi po, ang isa sa naging mission ng Fifth Cop Mission, MCC. Ito po yung mga pastor. Ito po ang pinaka, namin Second to the last convention, wala si Bishop. Sa Subic po ito. Pagkatapos, nakapag-Baguio pa po kami. Pagkatapos nun, lockdown na, Okay? Kasi po, isa po sa business ng Diyos talaga, magtipo ng mga tao na pababanalin. Aayusin po yung mga buhay. At nagpapadala po ng mga pastor. 1973, ang Fifth Cop Mission po, nangarap po rito, para mag-disciple. Kasi po, itong mga tao, natitipunin, dapat paparangalan yung Panginoon, Yahweh. Pero imposible po pala mag-disciple kapag hindi pinapalitan po yung mga hard drive po natin. Okay? Yung mga hard disk. Kasi po yung memory po natin dito sa ating mga CPU ay, iba po laman. Hindi po tungkol sa Diyos. So dapat po magpalinis tayo. Hindi po pagpapalinis yung mag-sorry lang. Ibig sabihin po nito, papalitan po ng laman. Kaya po tayo pinagbabasa ng Biblia at inaaralan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Amen? So kapag ikaw, mahilig ka pa rin yung bulong-bulong, nangungupit ka pa rin sa bulsa ng asawa, medyo may papalitan niya para hindi mag-aaway. Papadala ka ng pera sa nanay mo, mag-usap kayo, para wala pong giyera patani. Okay? So, papalitan yung kulturang Pilipino kasi impossible to disciple a church, a cell group, kapag hindi ka naglilinis ng hard drive. Okay. Clear? Amen? So, yun pala ibig sabihin ng Panginoon, So, itong Psalm 30, talaga gusto niya pupurihin ng mga tao kasi hindi po lip service yun. Okay? Kaya po na-appreciate talaga ni David, ng psalmist ito. Sabi niya, kaya na-realize ko, galit na galit ang Diyos sa akin nung araw, pero panandalian lang yun, napalitan ng panghabang buhay na kabutihan ng Diyos sa akin. Meron po ba kayo mga ganong kwento na? Lahat ng investment ko, bukid ko, bahay ko, inaanay, pabulok ng ganon. Pero nung bumalik sa Panginoon, bumalik yung saya. You cannot be here in MCC, ma-offend lang po kayo. Ba't kaya sasaya nila? Ba't sila kanta ng kanta? Kasi ang kwento po nyo, nandun pa rin sa galit. Dapat ang kwento na po ng bawat isa sa atin, panandalian lang yung galit ng Diyos sa akin. 35 years lang. Kasi kahit po 1 year pa lang nagbabago yung buhay niya, parang ang haba na. Tuloy-tuloy na po kasi yon na pang walang hanggan. Ito po si Reverend Juanito Danganan, Executive Director ng Fifth Cop Mission kasi. Nung panahon na nagpunta po ang Fifth Cop dito, nagpadala po ng mga youth, ng mga missionary,
Okay? Ini-introduce ko lang ng konti yung history natin kasi baka hindi natin mabalikan na eh. Ha? Ito, buhay pa. Si Reverend Juanito Danganan. No? Buhay na buhay. Nabiyudo kamakailan at hindi na bumalik sa Amerika. No? Nung bumalik po siya dito sa Pilipinas, kasi namatay po yung asawa niya, nag-asawa po siya ulit. So naglalagay na po siya sa Palawan. Ha? Pogi po talaga ng araw yan. Pero pogi pa rin naman. So isang kwento po ng tulong sa atin ng Diyos, magpadala ng mga siya po, sender po ang papel niya, sender. Parang tayo ngayon, we send people to the outskirts. Bakit tayo nagpapadala? Para tanggalin yung ngit-ngit ng Diyos, mapalitan ng kabutihan sa mga tao. Amen? No? Tandaan nyo, pagka pinag-pray nyo isang tao, mag-iisip ang Diyos, bubuhos ko na ba rito? Ngayon na ba? Tutuluyan ko na ba to? Hindi. Dinadalaw ni Paul yan eh. Gumaganon po si Lord, no? Okay, may mga angels po magre-report, tigil nyo muna. Ha? Mayroon silang pagtitipon sa Saranay lagi eh. Huwag muna nating yan. Alright? Wala pang coronavirus Saranay, ano? Wala? Okay. Importante po yan, ha? Pag pumunta kami ro sa lugar na yon, hinihinto ng Diyos yung ngit-ngit niya, napapalitan ng kagandahang loob. Amen? And so, nung araw po, itong church natin, hindi naman nakilalang MCs ito eh. Ang kilala po nila, pupunta ako ro sa Pipcop, ganun po sila nung araw. No? So, ito po yung si Reverend Juanito Danganan, meron siyang best friend. Kilala niyo ba ito? Si Bishop Jan. Okay? Ito po, homecoming niya na po. Uling punta niya po rito yan, dito sa atin. Ha? At ang kanya pong church, noong time na yan, Tondo Christian Church. Na-envision po nila, meron po kasi mga taga-Tondo, may kamag-anak dito. Sabi niya, puntahan ko kayo mga kamag-anak ko, gusto ko ma-born again sila. And so they did. Sumama siya ron sa mga sinarvey nila, and the rest is history. Nabuo na yung galaw ng Diyos sa atin. Amen? Palapakan natin si Lord, no? Ito na po yung Tondo Christian Church ngayon. No? Ito na po. Okay, tapos, ang pastor po nila, si Pastor Andy, ito po, kaibigan ko po ito, kasama ko po ito sa Manila, taga-Tondo siya, taga-Caloocan kami. Iba kami ng tato. Okay, pagka may mga program, we rally young people in Manila. Iba't ibang malalaki po ang ginagamit namin, yung mga Orosa Hall po ng Balara nung araw, mga ganon. And so, very young, I got involved into the mission of the Lord. Nagpapasugo po kami. Okay? At si Ruel po, sa kanyang pamilya niya, dinala ng Diyos sa Amerika. Lahat sila. Ano? Ito, yung mga kapatid niya, mga asawa ng kapatid niya, mga apo po nila. Ando na po sila ngayon. Bine-bless pala ni Lord pagka nagpapagamit sa Diyos. Amen? Amen? So, yung ginagawa nyo ngayon, nag-umpisa kayo, di ba? Hirap na hirap kayo. Isipin nyo nilang itong pamilyan to. Mga taga-Tondo, negosyante yung tata niya, hindi naman pastor eh. Pero binless sila ng Lord. Dinala sila sa isang mapagpalang lugar para gantimpalaan yung tatay niya. Amen? So, puro ka ba abono? Hirap na hirap ka ba? Take a look at your own efforts right now. Pag ikaw nagbigay sa Lord ng isang kutsara, tatapatan niya ng isang pala. Amen? Bigay ka ng isang timba, ay, bibigyan ka ng isang drum. Ano? Huwag po kayo mag-isip na, logo yata ako. Baka walang makain na yung pamilya ko. Tutulungan po niya tayo. Kasi I saw that in many servants of God. Kahit pala hindi pastor, ibe-bless. Amen? Na? Alright. Now, ito naman po ang unang pastor ng MCC. Hindi niyo na po kilala. Pumanaw na po siya. Nandyan lang po sa likuran yung bahay niya. Mga anak na lang po nagmamanay siya. Ang pangalan po niya ay si Reverend Agapito Tuico. Okay? Hindi po siya taga rito. Taga Batangas po yan. No? At pinadala po siya dito bilang unang pastor. Okay? Amen? Baka masalubong niyo po kasi. So, kailangan makilala niyo po. Diba? And we're very grateful. Isa po siya sa pinakamahabang nagpastor dito. Okay? Ilan? Oo, 10. Grabe, no? At salamat pagka yung pastor nagtatagal, ibig sabihin na ang babait ng mga miyembro rito. Amen? No? Kailangan. Kasi dapat encourage yung mga pastor. Ay, alis na ako. Kasi pagtalikod ko, kung ano-ano sinasabi sa akin, hindi ko po pwedeng gano'n. Alright? Now, gusto ko ikwento sa inyo, ang kabalintuan na naman. Kung ang PIPCOP nagpo-produce ng mga lingkod ng Diyos, ang MCC nagpo-produce ng mga workers, gusto ko lang kayong kwentuhan ng isang tao na tingin ng mundo parang controversial sa ngayon. Hari po ito ng palagay nyo? Si King Rama. Thailand.
Ang chismis, mas mayaman pa siya kay Queen Elizabeth. 4 na taon pa lang na siya ay naghahari kasi namatay po yung tatay niya. Nag-aral po siya sa Australia. His education was in a Western world. Hindi niya alam, isang araw talaga maghahari siya. Kasi mahiyain po ng araw yan. Pero anong binigay sa kanya? 6 years siya ron, anong binigay sa kanya ng edukasyon? Kasi po sa discipleship, galing sa isip ng Diyos. Amen? No? Now, eto na. Ang tawag po sa kanya, King Rama X. Noong pong 2019, coronation po niya, iba po yung style nito. Medyo binubuhat po ng mga tao yung po gusto niya. Hindi po siya sasakay ng auto, meron po silang Rolls Royce. Pero gusto niya, binubuhat. Medyo traditional po yung concept niya. Okay? Pero hindi lang po yan pagbubuhat sa kanya ang pinansin ng mundo. Kasi po, 4 years na siya, no? Nung wala nang mamatay pala yung tatay niya, 4 years na, medyo napansin yung ibang style niya, iba kaysa sa tatay niya. Yung pong kanyang interventionist politics, lahat po pinapakialam niya. Pagka sumagot, tanggal kagad. Tapos po yung army, directly under his command now. Okay? Pag may sinabi siya, lusubin niya yan. Kunin niya, damputin niya, nadadamput niya. Ito po pinakamalupit. He converted the sovereign wealth fund into a personal fortune. Hari, wala pong nagawa yung... Pero nagwewelga yung mga tao, nagwawala po, nagagalit sa kanya. Ba't nagagalit? Isang araw po, sabi niya, ang daming kaso dito ng COVID-19 sa Thailand, sa Bangkok. Punta muna ako sa Germany, nagsama po siya ng 20 babae. Kumuha po sila ng isang all-star hotel. Hindi. 4-star hotel. At yun po, binantayan po sila ng media kung ano-ano mga ginagawa po nila. 20 women, as not including his 4 wives. Medyo wild po ito, Kung kayo nagrereklamo kayo sa mga anak nyo kasi hindi na-disciple, bantayan nyo pag nag-iisa na sila kasi pumanaw na po tayo. What would our children do when you don't disciple them? Ito po yung tatay niya, ito po yung nanay niya, ito po Reyna, buhay pa to, ito po siya. Okay? Ano po ang ginagawa niya pag meron nagkikriticize sa kanya? Hari po ito, tandaan niyo Gumawa po siya ng batas, Article 1112, ginawa po niyang criminal ang isang taong who would defame, insult, or threaten the king, or the queen, or any heir apparent, or the regent, will be punishable with 3 years up to 15 years imprisonment. Okay ho ba yung batas na yan? So hindi ko po pwede, dadamputin ho kagad yan. Now, pero wala ho yan. Itatransition ko kasi kasi Mother's Day, di ba? Yung treatment niya sa mga babae. Pag siya po nakakita ng babae, pipikapin niya kagad yan. Hari Not only in Bangkok. Actually, nakaka-4 na po siyang asawa. Saan siya namumulot ng asawa? Hindi po mga disciples yung mga asawa niya. No? Punta po siya sa isang beer house, meron maganda mag-entertain sa kanya ron. Sabi niya, asawa na kita mula ngayon. Ganun po yung mga tira lang nito. Ito po, maganda, di ba? Flight stewardess po yan. Okay? Kasi po may reputation po siya ng pagiging playboy. Ano? Kung gaano katagal, yung relationship po nila, siya lang po nakakaalam niya. Ba't ko kaya ganun? No? Anong education ang bibigay natin sa isang babae? Hindi ho ba pagka ganun? Naglalakad ka, may mga lasing sa kalsada, di ba? May mga babae po kasi na kagalang-galang, nawawala yung pagkalasing ng lalaki pagka dumaan. Pero may mga babae naman, pag nagdaan, naglalasing-lasingan lahat ng lalaki. At gusto kang bastusin. There is something in a woman, in a person, that he would have to acquire so that he would be respected. Subukan mo na lagi kang dinadagukan ng asawa. Isa po sa mga complaint na nadidinig ko, lagi po kami sinasaktan at mabilis lang po yung kamay niya sa aming mga anak din. Ano kaya pwedeng ituro ng pulpito rito? No? Unahan mo. Pwede ko kayang ganunan. Kung walang edukasyon pa lang isang babae,
Wala siyang alam na hanap buhay. Papayag na lang po siya, nandun lang po siya kahit na hindi po siya ginagalang. And so you got to encourage your children, especially women, to really work hard on their studies. Para pag po namatay asawa niya, o kaya siya ay minamaltrato, pwede niya sabihin, isang dagok mo na lang sa akin yan. Hindi po pwede yan. Because the gospel gives you such confidence for respectability. Amen? Amen? It has to be like that. Nung araw po kasi, yung mga lalaki, medyo gano'n, no? Medyo sila lang nag-aanap buhay, bawal. Ay ngayon, pagka nanliligaw ang isang lalaki, di ba? Wala na siyang sinabi ngayon. Kasi sabi niya, bibigyan kita ng bahay. Sabi ng babae, excuse me, may bahay ako. Sasabihin naman ng lalaki, bibigyan kita ng auto, excuse me, may BMW ako. Kasi po yung mga babae po ngayon, umangat talaga. And so isa na lang po sa kulang, sasabihin ng lalaki, anong bibigay ko sa'yo? Men have strength. If they feel insulted, kaya po usong-uso ang abuse of women in our time. They are abused. Why? Because the only gift men has that women don't have, pwede kang yun, may wisdom, di ba? May pera, may beauty. Pero there's one thing women do not have. Men have strength. Kaya yung pong binibigay niya talaga sa asawa niya pagka napansin niya, hindi sumusunod sa kanya. And so we have to disciple this generation. Our time, your neighborhood, your barangay, so that there will be a high regard for each other and then to God. Amen. Ha? Ito puro chismis ho itong nakuha ko rito. Meron po siyang asawa na, di ba? Kumuha na naman po siya ng panibagong asawa kasi po meron po siyang pinaka-chief security, parang gano'n, high-ranking official, kinuha niya. Maya-maya, ginawa na rin po niyang asawa. Nung pong in-install yan as a wife of the king. Ganyan po pala yung seremonya nila. Oh. Gagapang po. Aabot po ngayon yung regalo ng hari sa'yo. Ikaw na asawa ko, regalo ko sa'yo yan. Ha? Pero gumagapang po. Ano? Mga klase. Haring-hari, di ba ba? Sabi niya. Pati po yung mga tauhan, no? Kailangan yuko ng gano'n para maiabot lang yung kung ano may bibigay ng hari sa kanya. Pero hindi po nagtagal yung relationship po nila. She was stripped of her titles. Pinromote niya po yan, katakot-takot na ranggo. Pero agad-agad tinanggal niya for disloyalty. Kasi po pag nagbigay ka ng suggestion sa hari, disloyal ka na. Pag sinabi mo, huwag mong gagawin yan sa katulong natin, hindi maganda yan. Agad-agad, disloyal ka na. Tanggal po siya agad. Naunahan niyo po yan? Sino nag-disciple dyan? No? Sang araw, punta po sila sa Germany, di ba? Sa airport, dumisplay siyang ganito. Ano yung display niya? Naka-rolled up tank po siya. Yung sando po niya ay nakalislis eh. Okay? Tapos po, meron po siyang lawlaw na jeans. Tapos meron po siyang mga fake tattoos. Tapos may hawak po siyang poodle. Okay pa ba? Head of state po yan. Kasi sabi niya, ayaw niyo itsura ko? Mga ganun lang, maton po talaga. Sino naniniwala? We have to disciple our generation. Amen? We have to. Kasi po hindi mo alam, yung anak mo magiging hari. Hari ng ano? Ng San Miguel Corporation, ng Shell Philippines, ng Philippine Airlines. We have to really implant the Word. So ito pong ginagawa natin, hindi po biro po ito, yung discipleship pong ito. Ay, gusto lang nila magkaroon ng maraming church. Pag pumanaw po ako rito sa mundo to, hindi ko ba dadala yung mga simbahan na yan? It would not be carried even to my name. It has to be for the next generation. Our children should be discipled well. Can we say this with me? I will disciple my neighbors, the next generation, my wife or my spouse. Amen? Amen? Now, the king has a temper and makes emotional decisions. He womanized and he is cruel to his many wives.
So, pwede ba magtanong ang isang babae? Paano ako hindi sasaktan ng asawa? How could I be respected? Hindi ako dapat sinisigawan, hinihiya sa aking nanay, sa harapan ng aking mga anak. Dapat merong pambihirang galing. Ano kaya yon? May gayuma ba? Merong bang medalyon na isusuot? Kasi yun, nabalitaan ko niyo na ba yung medalyon susuot para wag tanggalan ng coronavirus? Yun nagtitinda ho, nag-positive na. Okay? Now, eto na. Pwede bang i-ship po kayo ng konti lang sa gems? Kasi po, ang babae, sabi po ng Bible, parang isang gem, parang isang precious gem. Ganon tumingin si Solomon. Paminsan-minsan, ganon ang tingin niya. Kasi po itong kulay pula, anong precious gem itong kulay pula? Yan po ay ruby. Sa Bible po, ang babae kinumpare sa isang ruby. No? Anya ba si ruby? Saan ba napoproduce po yan? Meron na pong mga man-made ruby. Meron na pong gano'n. Na-discover na po nila yung mga formula niyan. Pero mahal pa rin. Ang talaga po, galing po siya sa pinakamalalim na bahagi ng mundo. No? Deep Earth's crust. Paano lumalabas yan kung malalim? Pag pumutok po yung vulkan, ito pong igneous rocks, ibig sabihin lang po niyan, mga magma. So wag ko sana ko kayong mahuli na naghuhuhukay dyan sa bahay nyo, hindi po doon. Ano? Sa mga volcanic eruption po yan, makikita nyo, mailalabas yan. Kaya yung mga vehicle na yan, marami na-discover dyan nung araw. Ha? At yung mga bato po na nag-metamorphose, ibig sabihin ng metamorphose, yung bang nagta-transition po siya, natatransform po siya. Kung nakarating na po kayo sa Palawan, meron pong mga caves doon, di ba? Ang nadi-discover naman doon, mga stalactites. Combination po yan ng mga rocks and water, yung mga dynamics na ganon, nagpo-produce po ng mga gems. Okay? Mahal din po, no? Pag binili. Yan po ang dulo nun. Ilalagay sa, ano po yan? $100 to $500 per carat po. Ruby pa lang ho yan. Hindi pa po pinag-uusapan dito yung mga diamante, no? Diamond. Okay? Ito yung salita ni Solomon, ha? Kasi gusto ko ma-develop yung magagaling na babae dito sa MCC. Sabi niya, mahirap makakita ng mabuting babae. Amen? Hindi po yan nakikita sa mga kalsada lang, yung ruby. Hindi po makikita sa basta-basta yan dyan. Na natisipa-sipa mo. Pag nasisipa-sipa mo, ordinaryong bato yun. Di ba? It has to be like that in Christianity, in discipleship. Amen. So it has to be formed. Ito bang mga nanay na talagang kagalang-galang, parang ruby, they're created under pressure for years. Nanay pa lang nila, tinuruan na magwalis, maging pasensyoso, humaba ang pisi, maglaba kahit mainit, magluto kahit gutom na, hindi nagsasasalita. Parang ruby, no? Created under pressure for years. Kaya po sinasaway namin yung mga anak nyo na talagang umalembong kagad, makikipag-chat habang gumagawa ng module. Hindi, focus tayo. High focus. Ano po sinasabi ko sa inyo? That good women don't just happen. There are good women. Hindi po patakbuhin, hindi po basta-basta. Yung bang nakatalikod yung mister, pero yung mister confident siya. Kasi rare. It doesn't just happen. Ang sarap po nung ganong mga asawa, yung bang, alam mo, yung asawa mo, tatrabaho ng maayos, ano? Tapos hindi ka pine-pressure pag uwi ng bahay yung ano-ano. Kasi po siya, may sariling income. Galing, di ba? May sarili siyang ipon. Hindi, wala kang pera dyan, labas mo na! Hindi ko gumaganon eh. May mga magagaling eh, may mga galing talaga. Yung bang, pag nagkukwentuhan kami ng mga tatay, may mga pinupuri ng asawa, sabi ko, galing. Only in discipleship. Amen? Na? Yung bang po pwede mo iwanan sa isang party, makipagkwentuhan yung asawa, siya nakipagkwentuhan din. Hahanap siya ng kakwentuhan niya. Yung mister niya, hayaan niya lang. Ano? Hindi yung, dito ka ba't mo ako iniwan? Hindi ho gumaganon. Ano? Relax na relax eh. Amen? How do you produce that? Nagpakalalim sa salita ng Diyos. Amen? Huh? Yung bang inassure siya ng Diyos, hindi ka basta-basta mamamatay.
Aayusin kita. I will bless you. Yung anak mo, makikita mong gagraduate. May usapan silang ganun. Ikaw maghahatid sa kanya sa altar. Ang ganda na magiging future ng mga tagapag-alaga ka ng apo. Yung pala dulo. Okay? And so we're talking about discipled women in MCC. Amen? No? That's why you are moving. Lumaalis po tayo. Pupunta tayo sa ibang lugar. Yung natutunan ko, tuturo ko nga sa kanila. Paano yung masarap na spaghetti, di ba? Paano magpasaya ang asawa. Ang isa po sa magandang papel sa akin ni Cora, she is very focused on me. If I'm working this day, at may napabuntong hininga lang ako, parang gusto ko na kumain, Cora. Ihinto niya yung ginagawa niya, tapos right away, she will attend to me. Galing. Parang malungkot kayo sa sinabi ko, ano? Kailangan lang po ni Cora yun na ginagawa niya. No? Ako naman, minsan medyo wala naman akong responsibility masyado sa bahay. Pero she does that for me. Okay? Very confident. No? Hindi sumasama yung loob niya. Tanungin niyo mamaya. Ngayon si Solomon, meron mga komentaryong ganito, nakakatawa. Ha? Can we read together? Ready? Go. Mahirap maghanap ng maayos na babae, sabi po niya. Pagkatapos ng mataman ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matuwid. At sa 1,000 babae, walang matino kahit isa. Solomon, no? Grabe. Kasi po, na-discover po ng mga babae nung panahon niya, naghahanap to ng sexy. Naghahanap lang to ng, kahit na, saan? Dumampot na ho siya ng asawa. Anak ni Paraon niya na. Para magkaroon kami ng alliance, dinampot niya na po. Wala namang Yahweh, yung anak ni Paraon, di ba? Kaya mura ng mura. Sabi niya, walang kwenta. Anak ng mga Palestina, anak ng Cananeo. Uy, maganda to ha. Gusto ko makipagkaibigan sa anak ng Palestina. Pinakasalan niya yung anak. Pagkatapos sabi niya, utang naman ang utang. 1,000 babae, asawa niya po kasi yan, 700 concubines, 300 wives. Siya po ang tinutukoy niya. Sabi niya, failed marriage. Ganun po yung kwento niya. Na-offend ba kayo? Ang bira naman kayo. Eto. Dapat daw, ganito ang gawin. Ganito ang gawin, ha? Study women before commitment. Hindi yung basta lusob lang ng lusob. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ang tindi magsalita ni Solomon. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala, kapit ng kapit. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito, ngunit nahalipin ang mga masama. Pwede palang umiwas sa masamang babae. Amen? Pero kung nandyan na, napakasala mo na, kailangan i-disciple lang po natin. Amen? Women are discipleable. Amen? Woo! Excited ako rito. Eto na. Kaya po, nung magko-conclude na yung Psalm chapter 30, pinakita niya tong analysis nito. Sabi niya, dahil na-disciple ako, yung pagluksa ko ay iyong inalis, sabi niya. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Amen? Inalis yung mga lungkot ko. Bakit? Na-disciple eh. Ito pong DON, maganda po itong acronym na to, Discipling a Whole Nation. Yung pong target ng MCC. Hindi lang po tayo magdi-disciple ng mga member. Wala pong ganon. Magdi-disciple tayo as far as we can. Amen? From fright to on-site. Kaya niyo yan? Sabi mo sa katabi mo, God bless you for braving the pandemic. Kasi po meron po tayong mga kasamaan dito, humahayo talaga po. Humahayo sila. At inaabot nila mga nanay. Karamihan ng nanay, ang aabutin nanay. Okay? Kaya yung mga men, kailangan matuloy na Brother Mario itong May, yung men's fellowship natin. Makaisa man lang tayo. Nakaisa na po kami, kailangan itong month na ito makaisa kami para lumalakas din yung tatay. Okay? So ito po magiging prinsipyo natin, from fright to on-site. Bakit? Biro mo,
Kung 1 year ka nang nagtatago, you cannot disciple your neighborhood. Kung ano na mga pumasok sa kukote ng mga anak natin. We have to disciple the moms. Yun po nangyari sa Jerusalem. Nung dumating po si Jesus, ano nangyari? 3 years na lang nung magsimula siya mangaral, gugunawi na po ito. Sorry, hindi pala 3 years. Nung 70 AD, alright? Ay panahon na po ni Apostol Pablo to. Pero pinrapisay ni Jesus yan na gugunawin ang Jerusalem. So kung lahat po ng nasa Matthew 24 na yon, natupad po nung time na yun. Okay? Sabi niya, ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak. Gaya ng pagtipon ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Tinitipon ka ng cell leader Pero sabi niya, ngunit ayaw mo. Are you with me? You can experience that. There are people who doesn't want. Ayoko yung pa Jesus na ganyan. And it happened, nung tumanggi po sila, only common people were saved during that time. Pero yung pong Jerusalem, yung temple, ginunaw po yan. Kaya nung sinabi ni Jesus, walang may iwang bato sa kapwa bato. Kasi si General Titus, sa pamumuno po niya, inisip nila, tinago yung mga pera dyan, kaya tungkabin nyo isa-isa, para po sila naghahanap ng ruby. There is a consequence if you will not disciple mothers and fathers and children. Tingnan ito, Isa po sa bansa na naman. Egypt po ito, hindi na Israel. Nung pong sila ay ayaw sumunod sa utos ni Yahweh, sabi niya, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw. Uy, medyo malaki ng konti itong pinadala. No? Kanina, gera, malahigante ang mga, pati ang kanyang mga tauhan at buong Ehipsyo, ngunit ililigtas ko ang mga Israelita. Kaya niyo ba itong faith na ganito? Sa kabila ng pandemic, hindi po for everybody ito. Only for those who would really claim God. Lord, pwede bang gawin mo akong Goshen? Ilayo mo ako sa mga pesting langaw. Hindi ko sila padadala ng isang langaw, sabi ng Panginoon, para malaman niyang akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Amen? Ay, may mga kakilala po akong gano'n, Sa panahon po ng nagmamadali siya, meron po silang lakad na flat tire. Sasabihin ng magkakainisan ngayon yung pamilya. Kailangan po, gisip kayo mabuti, Lord, are you delaying us? Or this is just an accident? May pinapadala po ang Diyos. Minsan sa isang mapanatag na pamilya, bigla na lang magkakaroon ng mga ipis. Mag-isip po kayo mabuti. Pinapadala ba ng Diyos to? Kasi may gusto siyang pagsisihan kami. Isa po sa style na Lord, mga pestilences na katulad po niyan. Meron pong isang instance, panahon po ni Joel, pinadala niya ng balang yung kanilang mga pananim, mga barley. Inubos po lahat yun. God sends all this to call the attention of people if we will not disciple. Amen? So praise the Lord, sa papel natin. Palakpakan po natin ang bawat isa na masisipag na nagdi-disciple upang sawayin itong mga bagay na ganito. Ito po, nakunan po ito talaga pong mga swarms, ang tawag po nila pag ganyang karami, dumagsa. Pati po yung mga locust, pag dumagsa po yan, kala mo uulan, napakadilim ng buong paligid. It happens. Ito naman, ang pinadala po niya, putakte. Mga hornets po ang tawag. Hinabol ng mga putakte at nagtakbuhan ng 2 haring Amoreo. Ang tigas ng ulo nitong 2 to, pinahabol niya po sa putakte. Kaya palang gawin ng Diyos yun? At pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring yon ang inyong mga tabak at pana. Kung check niyo po sa Wikipedia, meron po pala mga murder hornets din. Ang isa po sa mga papel niyan, pag inisting ka niya, mamamatay ka matter of seconds. Ginawa po pala ng Diyos yan. Bago pa sila makataga, pinadala muna yung mga putakte. Nakagat ka na ba ng putakte? Ba't parang nagmumura ako pag binabanggit ko yun? Meron po, ang tawag nila, murder hornets po. They're like that. Sabi niya, ba't nakabulagta ito mga ito? Kinagat lang, puro pantal. Meron po mga matitindi poison nung panahon yun. Okay? Sa Japan po, may kwento rin po silang ganyan. Parang merong mga gubat po silang ganon. Now, eto na. Pwede ba to? Magandang rhyme to. Mula Bukang Liwayway hanggang sa 37 barangay. Amen? Kasi ipiprepare na pa ni Lord. Ready na yan.
Hinabol na sila ng putakte, kaya pumunta na kayo. Ang dami po, di ba? Hinahabol ng utang. They need prayers. They need encouragement. They need God's love rather than judgment. Na? Di mo na to, ha? Nung mag-preach ng gospel, nung panahon ni Felipe, no? Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria. Ito po yung kinamumuhian ng mga Hudyo, di ba? Bakit? Mga mistiso, ayaw po nila ng mistiso, gusto nila purong Hudyo lang eh. Pinuntahan ni Felipe. At ginawa niya, ito puro malulungkot ang tao dyan kasi judge sila eh. Na-judge sila ng Hudyo. Asar sila, tapos laging malulungkot ang buhay. Biro mo ang kwento, ipinahayag doon ang Kristo, the Christ. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyan. Amen? There will be joy in every purok, in every barangay where you will be discipling. Amen? Amen? Are you hesitant? Yung papel po ng Diyos sa 48 years na to, inuutusan tayo ng Panginoon. Nung araw, pastor lang ang gumagawa. Sama niya lang yung mga tao. Pero ngayon po, wala na pong MCC members. Lahat po, MCC shepherds. Amen? Galingan natin. Ito, anong vision? From gloom to glow. Dapat po, there will be joy in the city. Sapagkat sabi po ni Solomon na naman, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay natutuwa. Bakit pinagpapala? Hindi lang siya masipag maghanap buhay, bine-bless lahat ng hawakan niyang sibuyas. Amen? Lahat ng hinawakan niyang palayan, hinawakan niyang babuyan. Ito na, no? Nag-iisip na po yung mga tao, po pwede na kaya, wala na kayang ASF. Di subukan mo muna yung backyard. Ini-encourage po ng DA ngayon. Pati po nakita ko, ang taas po ng mga campaign ngayon sa raising up rabbits also. Ang taas po kasi ng protein, hindi katulad po ng high cholesterol ng mga pork. Okay? Pinagpapala ang isang bayan kapag po nag-Bible study na, nag-prayer meeting na, nag-cell group na. Sumasaya rin. Tutuwa. From gloom to glow. Amen? Magandang tema yan, ha? From gloom to glow. Wow. From sent one to a sender. Dati po sila ay sinusugo lang eh. Ngayon po sila, meron na po silang hawak, magsusugo na rin po sila. So, yung mga bago po nandi dito, we're very happy for you. Ngayon po ay dinidisciple kayo, isang araw magiging disciple maker na po kaya. Okay ba itong motong ganito? Kahit abala, abutin ang mga lola. Tama yun, no? Pandemic kindness. Lahat po ngayon, impact ng Don Watts po yan. Ito, kanina lang po ito. Napansin namin, pag tinataas namin yung aming kamay, yung tapatan ng kamay namin, may naboborn again doon sa lugar na yan. There is an impact. Pero kayo umaga, may napansin akong kakaiba eh. Kasi po, merong isang lola na hindi pumasok, nasa labas lang po siya. Nakatingin lang, pero hindi umalis. Pag nagpe-pray kami, nag-agree siya. Na? Pag kinakausap nila Mariana, pagkatapos, sabi niya, ang dami ko natutunan dyan sa church niya. Ano po natutunan niyo, lola? Pag ikaw pala hiwalay kay Kristo, ikaw ay mapapahamak. Kailangan pala nakadikit ka kay Kristo. Amen? Don Watts pa lang yan, nakikinig sila sa mga prayers, saka sa mga sharing, saka mga awitan. Tindi ho ng awitan yan. So I want you to begin your own Don Watts in your own area. Malayo ho kami. Begin there. Sa Palestina, siguro dapat may Don Watts na ron sila, ha? Amen? Alright. Pati ron sa Clark ka ba? Subic? San Fernando. Okay, sige. Imagine, layo po nito. Uuwi pa San Fernando mamaya. Oy, ito pala, bago to, ha? Bago ba to, Sheila? Bagong bahay na naman. Pangalawa na itong bahay. Pangatlong bahay na. So, nakaisang punta pa lang po ako sa Gimba at iba't ibang bahay po niya. Ano pa ho ito? Nagtuturo pa ho si Ate She, no? Okay? So, yung mga tinitipon po natin dyan, isang araw, pagsasamahin po yan, magkakaroon sila ng fusion para magkaroon po kagad ng church. Sino kasama niya dyan? Ba't may kumukuha ng picture? Hindi pa po nila nakikita to, no? Si Ate, ano pangalan nito? Jomelyn, no?
Teacher din po ito. Teacher din. Mga bising tao po ito, pero po pwede pala magpapalagamit kay Lord. Remove all your alibis. Why? Because your neighborhood needs you. They need to be discipled. Amen. Ha? Wala na akong makikita siguro BBC pa sa mga teacher. Ha? Kanina kausap ko si Sir Benedict. Nag-PPHD pala to. Ang tindi, no? Ha? Ay, secret ba yan? Secret ho yan. Secret ba yan? Busy, pero pupunta pa mamayang hapon to sa Bayabasan. Ha? Ha? Mamimigay din ng tinapay tulad ni Ate Azon. Amen. Ngayon, itong prophecy ni Jesus, sana makakalahati man lang daw tayo. Sabi niya, may dalawang babae, 2 women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, the other left. This is a prediction of rapture. Ganun po ang picture. Ha? Meron dalawa gumigiling, pero sabi niya, yung isa bigla na lang dadagitin. Ang rapture po kasi pagdagit. In the season of persecution, tatagain ka na ng mga antichrist. Ang gagawin po niya, yung buong church po, dadagitin po yan. Sabi niya, 2 women shall be grinding at the mill, one will be taken. Sana po, kasama, dumami pa yung mga sinishare natin. Umabot tayo sa 50% ng bawat purok. Amen? 50%. That's a very good and biblical theology. Na? 50% ng mga nanay, medyo malungkot na ng konti yun, pero buti naka 50% pang pupunta sa langit. Amen? Ha? 50% na pag nag-asawa, hindi isosole sa nanay. Bakit? Sa inyo na huwi anak nyo. Higa ho ng higa, saka ML ng ML. Gusto po nila ay discipled women. Amen? Na? So, ang mission po natin is to disciple moms. Tayo po tayong lahat. Hindi ko alam kung ikaw palang nagsisimba rito, pero ikaw, anak ka rito, yung nanay mo, hindi mo madala kay Lord, no? There must be a way. Don't give up. We have to disciple moms. Mamaya pa makakadinig kayo mga testimony, no? Maaaring ikaw, tatay naman, yung asawa mo, ayaw sumama sa'yo. May relihiyon na ako. No. You have to win your spouse. Win them. Do not give up. You have to start somewhere. Ipapaimbita ko ba siya? Ako ba mag-iimbita? Abutan ko ba ang polyeto? Paparinig ko ba yung DCAS sa kanya? Reregaluhan ko ba siya ng Bible? There must be a way. Do not stop. Because we have to disciple each one. And today, maybe that story is yours. Meron kang hindi madala pa rin sa Panginoon, miyembro na yung pamilya. O maaaring ikaw yung nanay, yung anak mo, talaga problemado ka. Baka magaya ka kay King Rama the 10th. Pag pumanaw ka, pag-uusapan ka, ay, walang kwentang nanay. Yung anak niya nagwawala. Think about it. Hawakan natin yung puso natin, lumapit tayo sa Diyos na marubdob at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, kahabagan mo naman ako. Gusto ko po na solid kami sa buong pamilya, nagdi-disciple, nagpapa-disciple. Come on, speak to the Lord. Oh, we beg you, Lord, give us the capability to disciple. May all our learnings passable. Enable us, Lord, that all our knowledge, all our wisdom can be copied by the people around us, our children, our spouses, our neighbors. But allow us to speak forth your word. Declare the glory of the Lord, the praises of Him who called us from darkness into His marvelous light. And we ask in the name of Jesus that we will become disciple makers indeed. Because this is your charge to our generation. We welcome the Holy Spirit. We thank you now. In Jesus' name, amen. God bless you.